Juan Kabanatang 10, mga talatang 11 hanggang 21, at pinamagatan po natin yung atin pong pangangaral ngayong umaga na I am the Good Shepherd. I am the Good Shepherd, o sa Pilipino, ako ang mabuting pastol. So inayayahan ko po ang bawat isa, mga kapatid, na minsan pa ay magsitayo bilang pagbigay galang sa salita ng ating Panginoon. Atin pong basahin ang kanyang mga salita. Verse 11, ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol ay hindi may-ari ng mga tupa. Nang makitang dumarating ang asong gubat, ay pinababayaan ng mga tupa at tumatakas, at inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakakilala sa akin ng Ama at ng pagkakakilala ko sa Ama, at ibinigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang pakapakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nagalis nito sa akin, kundi kusang kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. At muling nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa mga Hudyo dahil sa mga salitang ito, at marami sa kanila ang nagsasabi, mayroon siyang demonyo at siya'y nauulol. Bakit ninyo siya pakikinggan? Sinasabi naman ng iba, hindi ito ang mga salita ng isang may demonyo. Kaya ba ng demonyo na magbukas ng mga mata ng bulag? Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang mga salita. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Mga kapatid, naranasan nyo na po bang madismaya? Siguro marami sa atin lahat madismaya. Sasabihin ng iba, madalas pastor. Dismayado ako. Ano? Pero pag gagawin nating mas narrow, mga kapatid, naranasan nyo na po bang madismaya dahil binigo kayo ng isang tao? O dahil yung inaasahan po ninyong pag-ibig na kaya niyang ibigay sa iyo ay hindi niya kayang maibigay. Yung pag-ibig na ginawa, kaya mong isakripisyo at ibigay para sa isang tao na iyong minamahal, ay hindi niya kayang suklian. Naranasan niyo na po ba yun, mga kapatid? Hindi po ba sobrang sakit, sobrang bigat, sobrang lungkot yung atin pong nararamdaman? Halimbawa, sa usapin po ng mag-asawa, yung isang asawa lang ang panay ang effort, pero yung asawa niyang lalaki, halimbawa, kadalasan kasi yung mga lalaki, hindi masyadong nagbibigay ng effort, hindi ganun yung kanyang love language, hindi natin makuha yung same effort, same love na inaasahan po natin mula sa isang tao. O kaya naman po sa relasyon ng isang mag-ina. Di ba, lalo na tayong mga magulang, sobra tayong masaktan kapag nakakagawa sa atin ng hindi maganda yung ating mga anak. Sapagkat bilang mga magulang, sabi nga sa kasabihan, yung isusubo na lang natin, ibibigay pa natin sa ating mga anak. Bilang mga magulang, napakarami po nating isinakripisyo para sa ating mga anak. Marami po dito marahil na nagsakripisyo ng kanyang karir. Marami po dito marahil ang nagsakripisyo ng kanyang time sa sarili para maibigay sa kanyang anak. Tapos, ang igaganti ng anak ay mga masasama pang mga pananalita, at hindi pa niya susuklian yung kanyang mga kayang o mga bagay na
ibinibigay ng kanyang magulang. Bagamat bilang mga magulang, alam ko na hindi naman tayo naghihintay ng kapalit, pero nandoon po yung sakit o kurot sa ating mga puso sa tuwing hindi natin nararamdaman yung parehong pag-ibig na kayang ibigay ng ating na ibibigay ng atin pong mga anak sa atin pong mga magulang. At hindi lang naman po yan nangyayari sa mga magulang. Nangyayari din po yan maging sa ating mga anak. Hindi po ba? Na nararamdaman natin kung minsan na yung ating mga magulang ay merong favoritism. Meron silang, sabi nga, iba yung tinitingnan sa tinititigan. Meron talaga. Tingnan mo, nag-react. Balagay ko may biktimang-biktima nito si Ate Eme, no? Meron talaga. Di ba? So, bagamat sinasabi ng mga magulang, pantay-pantay ang aking pagmamahal sa inyo. Pero hindi, di ba? May mga pagkakataon na iba yung tingin ng isang magulang sa isang partikular na anak. Ano po? At madalas, yung mga anak na tahimik at hindi nagsasalita, iyon yung nakakaramdam ng sakit. Iyon yung nakakaramdam ng lungkot na tila merong hindi pantay-pantay sa pag-ibig ng mga magulang. No, halimbawa naman sa usapin po ng magkakaibigan, nung dati kayo ay sobrang close, sobrang laging magkasama, sa lahat ng ultimo mag-toothbrush, gusto nyo magkasabay kayo, mag-recess, magkasabay kayo, pero nung nagkaroon po siya ng ibang mga kasama, ibang mga kaibigan, parang naitsapwera ka na sa buhay nila. So ikaw bilang isang mabuting kaibigan, hindi naman nagbabago yung treatment mo sa kaibigan mo na yon, pero biglang nagbago yung pagtingin sa iyo ng dati mong itinuturing na kaibigan. Tila nga, sabi ng iba, yung feeling ay hindi na mutual. No, yung feeling ay hindi na parehas. No, ikaw na lang yung nagpapahalaga ng inyong pagkakaibigan, pero siya na itinuturing mong mahalaga mong kaibigan ay hindi na sinusuklian yung pag-ibig na kaya mong ibigay bilang kaibigan. No? At marami, I can go on sa marami pang example kung saan ang mga tao po ay nagkakaroon ng discouragement, ang mga tao po ay nagkakaroon ng malaking pagkadismaya simply because hindi nila makuha yung ine-expect nilang love and care and effort mula doon sa mga taong mahahalaga sa kanila. And alam ko, hindi lang iisa, hindi lang dalawa, marahil lahat tayo ay nakaranas po ng ganoong klaseng pagkadismaya. At alam niyo po ang dahilan, mga kapatid, sapagkat yung mga tao po na yon na inaasahan po natin ng perpekto at malaking pag-ibig na pwedeng ibigay po sa atin, ay mga maling tao na inaasahan po natin kayang magbigay nito sa atin. No? Lahat po ng tao, mapaiyan man po ay magulang mo o minamahal mong anak, kaibigan mo, nobya mo, nobyo mo, asawa mo, lahatin mo na ng tao na kilala mo sa mundo, hindi nila kayang magmahal ng perpekto. Hindi nila kayang magmahal ng dalisay at lubos. Sapagkat lahat po tayo sa mundong ito ay nasa mundo ng isang madilim at makasalanan. Kahit po tayo mananampalataya na, nananatili pa rin sa atin yung makasalanang pita ng laman na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makapagmahal ng lubos sa nararapat o nararapat. Alam niyo po, mga minamahal, ang pwede niyo lamang pong pagkukulan o pag-expecta na hindi kayo madidismaya ng ng pag-ibig na inyong inaasahan, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Siya lamang po ang Diyos na nagkatawang tao na kayang magbigay sa iyo ng perpektong pag-ibig. Siya lamang po ang Diyos na nagkatawang tao na kayang magbigay sa iyo ng lubos na pag-ibig. Siya lamang po ang Diyos na nagkatawang tao na kayang hindi magkulang sa iyo sa kanyang expression ng kanyang pag-ibig. Ang problema sa atin, mga kapatid at mga minamahal, hinahanap natin yung ganong klaseng pag-ibig sa mga kapwa nating tao na hindi naman po mga perpekto. Kaya ang ending, dismayado tayo, umiiyak tayo, at tila nawawala na po tayong mahalin ang isang tao. Pero mga kapatid, mga minamahal, maiiwasan po natin yan kung
pag-uukulan po natin ng totoo po nating pag-ibig ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At habang nararanasan po natin yung kanyang pag-ibig, magkakaroon po tayo ng kakayanang umibig sa ating kapwa kahit hindi po sila karapat-dapat. At mababawasan po nito yung pagkadismaya po natin sa mga tao sapagkat alam natin sa ating mga sarili na hindi naman talaga sila yung kayang magbigay sa atin ng ganong klaseng pag-ibig. Walang iba kundi ang ating dakilang pastol lamang, ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang pwedeng magbigay po niyan. Mga kapatid, iyan po yung mensahe, iyan po yung gusto kong idiin sa inyo sa umaga pong ito. Gusto ko pong ipakita sa inyo yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo at gusto ko kayong hikayatin na dito po ninyo hanapin yung pag-ibig na hinahanap ninyo sa kapwa ninyong tao na hindi naman po nila kayang ibigay. Nang sa gayon, ay mabawasan po ang kirot at kalungkutan sa inyong mga puso at yung pagkukulang na inyong nararanasan ay mapunan ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po mga kapatid at mga minamahal, yung makikita po natin sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon. Naalala ho ninyo sa huli po nating pag-aaral sa aklat po ng Juan, dito po ay nagpapaliwanag ang ating Panginoong Hesukristo. Maalala po ninyo sa unang bahagi ng Kabanatang 10, nagbigay po siya ng isang, sabihin nating figure of speech o isang halimbawa o isang talinghaga na kanya po itong pinaliwanag pagdating po doon sa mga sumusunod na talata in verses 7 and following. So dito nakita natin yung kanyang paliwanag una tungkol po sa pagiging kanyang pintuan o yung pagiging pintuan ng ating Panginoong Hesukristo na siya yung pintuan ng kawan. Kumbaga walang makakapasok sa kawan ng ating Panginoon Diyos kundi sa pamamagitan lamang ng pintuan na si Jesus. Di po ba yan yung diin ng ating pinag-aralan nung nakaraan? So after po niyang ipaliwanag ang ibig sabihin ng kanyang pagiging pintuan, ipaniliwanag naman po niya from verses 11 hanggang 21 yung kanyang pagiging mabuting pastol. So naalala ho ninyo yung talinghaga, no? Siya ay mabuting pastol at ipinaliwanag niya from verses 11 to 21 bakit siya tinawag o bakit niya tinawag ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. Alam niyo mga kapatid, doon po sa binasa nating talata sa call to worship, makikita niyo ho doon na ang mabuting pastol ay walang iba kundi si Yahweh. Pero dito, in verses 11 to 21, somehow makikita natin na yung fulfillment sa New Testament ng pagiging mabuting pastol ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So somehow ito po ay statement of deity. Ito ay nagpapakita ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ang ating Panginoong Hesukristo ay may kakayanang umibig ng perpekto sapagkat ang Diyos na si Yahweh ay perpekto. Wala po siyang kapintasan maging ang kanyang pag-ibig ay kaya niyang ibuhos ng buong buo at kaya niyang ibigay ng kumpleto. At dito mga kapatid at mga minamahal, nakikita ho ninyo na yung pag-ibig na kayang ibigay ni Yahweh sa kanyang mga tupa ay ibinibigay po ng ating Panginoong Hesukristo para sa kanyang mga tupa. At dito natin mahuhugot, mga kapatid at mga minamahal, yung pag-ibig na ating hinahanap-hanap. Kaya nga po, yung main idea, mga kapatid at mga minamahal ng sermon natin sa umaga pong ito ay ito. Kay Kristo lang natin hanapin ang perpekto at tunay na pag-ibig. Yan po yung pinakadiin ho natin. Ulitin ko, mga kapatid. Kay Kristo lamang natin hanapin ang perpekto at tunay na pag-ibig. At narito po yung apat na bahagi ng ating sermon sa pagpapaliwanag po na ito kung bakit kay Kristo lamang po natin dapat hanapin ang perpekto at tunay na pag-ibig. Una, mga kapatid, ay sapagkat handa siyang mamatay para sa kanyang mga tupa. Yan yung makikita natin from verses 11 to 13. Pangalawa, sapagkat walang hanggan ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga tupa. Yan po yung nasa verses 14 to 15. Then pangatlo, sapagkat wala siyang tinatanging tupa. Wala siyang favoritism in verse 16. And then panghuli, sapagkat siya ay makapangyarihang umiibig sa mga tupa. So yan po yung mga dahilan, mga kapatid,
kung bakit po ang ating Panginoong Hesukristo ay tinawag na mabuting pastol. Sapagkat ganito po siya, mga kapatid at mga minamahal, umibig sa kanyang mga tupa. Sino yung mga tupa, mga kapatid? Tayo na mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Pag-aralan po natin yan, i-unpack isa-isa ito pong mga punto po natin, mga kapatid. Una, bakit po ang ating Panginoong Hesukristo ay tinawag po na mabuting pastol? Una, sapagkat siya po ay handang mamatay para sa kanyang mga tupa. Ulitin ko po, siya po ay handang mamatay para sa kanyang mga tupa. Nakita po natin yan from verses 11 to 13. Tingnan niyo po sa inyong mga Biblia. Ang sabi diyan, ako, sabi ni Jesus Christ, ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa, nang makitang dumarating ang asong gubat, ay pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at walang malasakit sa mga tupa. Mga kapatid, dito po nabasa natin na nagsasagawa po ang ating Panginoong Hesukristo ng isang contrast o isang pagkukumpara o isang paghahambing para lang po i-emphasize niya kung anong klase siyang pastol, kung anong klase siya o bakit siya tinawag na mabuting pastol. So dito po makikita natin na inihalintulad po niya yung kanyang sarili bilang isang mabuting pastol na handa po niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga minamahal na tupa. At alam po natin ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ito po ay pumapatungkol sa gagawin ng ating Panginoon Kristo noong panahon pong ito na pag-aalay ng kanyang sarili bilang pangbayad at pantubos sa atin pong mga kasalanan upang tayo po ay malinis at mapatawad sa lahat po ng ating mga karumihan. At kanya po itong gagawin noong iaalay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo kung saan siya ay magsisilbi po nating kahalili. Imbis na tayo ay mamamatay, si Kristo ang mamamatay para sa ating mga buhay. While yung mga Pariseo naman po, mga kapatid, na nakita nyo dito, ay hinalitulad po sila sa mga upahan. So sila po ay mga bayaran na walang gayong malasakit sa kanya pong mga inaalagaang tupa. Napansin niyo po? Hindi po gaya ng pastol na siyang may-ari ng mga tupa na handa pong isakripisyo ang kanya pong sariling buhay para sa mga ito. Ang mga upahan po na kinakatawan po ng mga bulaang tagapagturo, yung mga Pariseo, nakausap po rito ng ating Panginoong Hesukristo, ay wala po silang gayoong malasakit sa mga tupa. Kapag po dumating daw yung asong gupat upang bulabugin at lapain yung mga tupa, agad-agad daw po silang nagkumakaripas ng takbo at ililigtas yung kanilang mga sarili at iiwan po nila yung mga tupa na ito. Ganyan po, mga kapatid, ang ugali ng mga Pariseo at mga bulaang tagapagturo. Pinahahalagahan lamang po nila yung kanilang sariling buhay kaysa sa buhay ng mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Naglilingkod lamang po sila para sa sarili nilang kapakanan, para lang po sa mailalaman nila sa kanilang tiyan at kanilang bulsa, hindi po para paglingkuran ang mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Naglilingkod po ang mga bulaang tagapagturo para lang meron silang mahita sa mga tupa, hindi para may maibigay sa mga tupa. Yan po yung contrast. No, yung ating Panginoong Hesukristo bilang mabuting pastol, nagbibigay. Hindi siya nag-e-expect in return. While yung mga bulaang tagapagturo, naglilingkod lang sila para sa sarili nilang kapakanan. At hindi po sa kapakanan ng tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Ganyan po yung makikita nating klase ng mga tao, mga bulaang tagapagturo na itinuturo ni Apostol Pablo na dapat layuan ng mga mananampalataya sa Roma, dito po sa Roma, Kabanatang 16, mga talatang 17 hanggang 8, ang sabi po doon, Romans 16, 17 to 18, ngayon isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yung mga lumilikha ng pagkakabaha-bahagi at mga katitisuran na laban sa mga aral ng inyong natututunan.
Lumayo kayo sa kanila. Ano pong dapat gawin natin, mga minamahal, sa mga bulaang tagapagturo na nagtuturo ng maling aral at nagdudulot ng pagkakahati-hati sa iglesia ng ating Panginoon? Ang sabi po, layuan natin sila. No? Huwag niyong i-follow yung kanilang mga page. Huwag niyong i-share yung kanilang mga sinasabi. At lalo, huwag niyong tanggapin ang kanilang mga katuruan. Layuan natin sila. Bakit? Sabi sa verse 18, sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling iyan. At sa pamamagitan ng kanyang mahusay na pananalita at manatamis na talumpati ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang muwang. Mga kapatid, itong problema sa maraming mga Kristiyano ngayon, ang maraming mga Kristiyano ngayon are lacking of discernment at napaka-gullible. Porke magaling magpatawa, porke magaling magsalita, porke magaling magsagawa ng kung ano-anong mga bagay na mag-combine ng mga salita para maging maganda sa pakinig. Sasabihin nila, napakagaling ng preacher na yon. Dapat siya na lang yung laging preacher. Dapat lagi na lang siyang i-invite sa church. Pero hindi natin inuuri yung kanilang aral. Ang sabi ng isa sa karakteristik ng false teachers, mahuhusay silang magsalita at matatamis yung kanilang talumpati. Mga minamahal, kung ang preacher na inyong pinakikinggan ay palagi na lang yung sinasabi yung gusto ninyong marinig, magtaka po kayo at baka sila po ay mga bulaang tagapagturo. Sapagkat ang totoong tagapagturo, totoong pastol, sasabihin niya kahit yung mga bagay na hindi ninyo gustong marinig. Kaya nga maraming mga pastor, nagagalit ang mga tupa sapagkat sa simula, hindi nila naiintindihan bakit ito ginagawa ng pastol. No? Pero tatandaan ninyo mga kapatid, ang isang bulaang pastol, ang isang bulaang tagapagturo, sasabihin lang niya yung gusto ninyong marinig. Uutuin lang nila kayo para makip nila kayo at kapag nakip nila kayo, secure ang benefits. Ano? Maraming suporta. Pero hindi gayon ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpunta dito hindi para pagsilbihan o hindi para meron siyang mahitang pakinabang sa atin. In fact, mga minamahal kong kapatid, hindi tayo kailangan ng ating Panginoong Jesus. No? Baka masyado na tumataas yung tingin natin sa ating mga sarili na parang napaka-importante natin sa Panginoong Hesukristo. Na para bagang hindi siya iiral kung wala tayo. Mga kapatid, narito tayo at wala, mananatiling Diyos ang ating Panginoon Kristo. Pero pag wala ang Panginoon Kristo sa buhay mo, kapahamakan ang dulot nito sa iyo, maabot mo man ang anumang bagay dito sa sanlibutan. Mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ay pumarito hindi para pagsilbihan, kundi para magsilbi. Hindi para kumuha, kundi para magbigay. Ano ang ibibigay niya? Yung kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. At ganyan po yung ugali na dapat ugaliin ng sino mang under shepherd na gaya ng inyong lingkod. Hindi para kayo ay pakinabangan, kundi kayo ay makinabang mula sa ating paglilingkod. Hindi po siya gaya ng bulaang tagapagturo na nang uuto, gumagamit ng matatamis na salita upang makuha ang loob ng mga tupa upang kanya itong mahukhukan. Ang ating mabuting pastol ay hindi gumagawa ng mabuti sa kanila para lang may makuha sa kanila, kundi upang lalo siyang makapagbigay ng kanyang sariling buhay para sa kapakinabangan ng mga tupa. Ganyan po ang ating mabuting pastol. Ganyan po ang ating Panginoong Hesukristo. Handa po niyang ialay ang kanyang buhay para sa mga tupa. May segue ko lang mga kapatid. Minsan ako po ay bumisita sa isang kapatid at ang kanyang, hindi po dito sa church, baka mamay trace. Sino kaya sinasabi ni Pastor? Huwag na kayo magmarites, ano? Meron tayong binisita na isang kapatid. Alam nyo yung hinagpis ng kanyang puso, no? Yung kapatid po na ito, ginawa po niya ang kanyang lahat ng makakaya, mapagtapos yung kanyang mga anak, mabigay yung buhay ng kanyang mga anak, ano? Sinakripisyo po niya yung kanyang kabataan. Sabihin natin gano'n, no?
Sa mura niyang edad, nagtuto siyang magbanat ng buto para lang masustina yung kanyang pangangailangan, ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Pero isang araw, yung tao pong ito, kapatid na ito, ay nagkaroon ng isang matinding karamdaman. At yung kanyang mga anak ay hindi magawang magsakripisyo ng malaki para masustusan yung kanyang pangangailangan. Yun yung masakit. Ano? Ibinigay mo ang lahat para sa iyong mga anak. Pero yung mga anak mo, kapag ikaw na yung nangangailangan, hindi na nila kayang masuklian. O hindi naman masuklian, magantihan man lang yung kanilang yung sinakripisyo para sa kanila. Mga kapatid, na masakit po yan kung hahanapin po natin yan sa ating kapwa, kahit sa ating mga anak. Pero hindi nyo yan mararamdaman sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Anumang ibibigay nyo sa Kanya ay worth it. No? Hindi lang pera, kundi yung buong buhay mo. Bakit? Ibinigay na niya yung pinakamahalaga sa Kanya, yung Kanyang sariling buhay para sa atin. No? Sana mga kapatid, hindi tayo maging kagaya ng ibang mga anak na walang utang na loob sa kanilang mga magulang. No? Sana maging kagaya tayo ng ating Panginoong ng mga mabubuting tupa na handa ring ialay ang kanilang buhay para sa kanilang pastol na handang mamatay para sa kanila. No? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So yan po yung unang dahilan mga kapatid kung bakit po natin natawag na mabuting pastol yung ating Panginoong Hesukristo batay sa talata. Pangalawang dahilan ay sapagkat walang hanggan ang kanyang pag-ibig sa mga tupa. Handa siyang magsakripisyo, pero hindi lang yon, walang hanggan, walang sukat ang kanyang pag-ibig para po sa kanyang mga tupa. Tingnan niyo po sa verses 14 to 15, mga kapatid. Ang sabi doon, ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ang pagkakakilala ko sa Ama at ibinigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Nakita niyo po yan mga kapatid. In these two verses, mapapasin po ninyo yung malaki na paulit-ulit binanggit yung mga katagang kilala at pagkakakilala. Nakita niyo po yon? Sabi, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang aking sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Verse 15, gaya ng pagkakakilala sa akin ng Ama at ang pagkakakilala ko sa Ama. And so on and so forth. So ito po ay mga salitang Griego na ginosko, galing po sila doon. At ito po ay pumapatungkol, mga kapatid, sa hindi lamang pagkakaalam ng mga impormasyon tungkol sa isa't isa. Gusto ko maunawaan natin yon, Hindi lang sinabi ng ating Panginoon Jesus na kilala ko yung sariling akin. Ang ibig sabihin lang niya, alam niya yung mga impormasyon tungkol sa mga tupa. Alam niya yung favorite color nila, alam nila yung mga kahinaan nila. Bagamat alam niya talaga yon, pero hindi lamang ito ang pinatutungkulan po ng pagkakakilala ng pastol sa kanyang mga tupa. Ito po ay pumapatungkol sa isang malalim na ugnayan, malalim na relasyon, malalim na pag-ibig ng isang mabuting pastol sa kanyang mga tupa. Ito po ay salita na ginamit din po sa Genesis chapter 4 verse 1, kung saan mababasa po natin doon na nakilala ni Adan si Eva. Yan, usong-uso ngayon si Eva at Adan, di ba? Huwag na kayong mag-rap. Di ba doon sa Genesis chapter 4 verse 1, ang sabi doon, nakilala ni Adan si Eva. At ang nangyari ay nagkaroon sila ng isang supling na ang pangalan ay Cain. Ano ibig sabihin nun? Nag-meet lang sila, oy, ako nga pala si Eva, ako pala si Adan. Tapos nabuntis na agad si Eva. Napakatindi naman ng kamandag ni Adan. Kapatid na Martel? Hindi po ganun lang ibig sabihin yun. Yun po ay Jewish idiom na nagkaroon sila ng intimacy. Nagkaroon sila ng malalim na relationship at ito ay nagbunga ng isang supling. Yun po yung ibig sabihin na nakilala ni Adan si Eva. Nagkaroon sila ng malalim na relationship. Naalala niyo yung sabi ng ating Panginoon Kristo doon sa mga tao nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, pero hindi nila ginagawa yung kanyang kalooban? Sa Mateo, Kabanatang 7. Sabi sa kanila ng Panginoon, lumayo kayo sa akin sa araw ng paghukom. Hindi ko kayo nakikilala.
Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, may mga bagay na hindi alam ang ating Panginoong Jesus. Kala ko ba Diyos siya? Alam niya lahat ng mga bagay. Ang ibig sabihin nun, na sinabi ng ating Panginoong Jesus, lumayo kayo sa akin sa araw ng paghuhukom. Hindi ko kayo nakikilala. Ang ibig sabihin niya doon, wala akong relasyon sa inyo. Wala kayong relasyon sa akin. Wala tayong malalim na ugnayan. Hindi ko kayo nakikilala. Mga kapatid, iyon po ang ibig sabihin dito ng salitang pagkakakilala at nakikilala ng ating Panginoong Hesus ang kaniyang mga tupa. Ang sabi doon, ako ang mabuting pastor, kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. In other words, ang mabuting pastor at yung mga tupa ay may malalim na ugnayan at relasyon sa isa't isa. Ganyan po yung relationship ni Jesus Christ sa atin at yung ating relationship sa Kanya. Hindi lang siya subject na ating pinag-aaralan dito sa sermon na ito. Siya ang ating mabuting pastol. Meron tayong malalim na relasyon sa Kanya. At hindi lamang po ito basta simpleng pagkakakilala, ito po ay malalim na relasyon at pag-ibig. Maaaring tinatanong nyo, Pastor, gaano kalalim? Kaya po ba ng lalim ng pagmamahal ko sa aking asawa? Kaya po ba ng lalim ng pagmamahal ko sa aking iniirot o sa aking anak? Pastor, gaano kalalim itong pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga tupa? Nandun po sa susunod na verse. Verse 15, gaya ng pagkakakilala sa akin ng Ama at ng pagkakakilala ko sa Ama at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mga kapatid, ito po ay napakalalim at kamangha-manghang pag-ibig. Ang pag-iibigan at relasyon ng eternal na Diyos Ama at eternal na Diyos Anak ay napakalawak at hindi kayang sukatin. Masasabi po natin ang kanilang pag-ibig sa isa't isa ay walang hangganan sapagkat sila po ay Diyos na walang hanggan. Mga kapatid, ngunit ang nakakamangha po dito, mga kapatid, kung gaano daw po kalalim, kung gaano daw po kalawak, kung gaano daw po kalaki ang pag-ibig ng Diyos Ama sa Diyos Anak at ang pag-ibig ng Diyos Anak sa Diyos Ama, gayon din daw po kalaki, gayon din daw po kalawak, gayon din daw po kalalim at walang hangganan ang pag-ibig ng mabuting pastol sa kaniyang mga tupa. Mga minamahal, ang pag-ibig po ng ating Panginoong Hesukristo ay higit pa po sa pag-ibig na kayang ibigay ng inyong mga anak, ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga magulang, ng inyong kasintahan. Lahat-lahatin nyo na po yung mahalagang tao sa buhay ninyo na inaasahan ninyong makukunan ninyo ng perpekto at wagas na pag-ibig. Hindi ho nila kayang tumbasan ang pag-ibig na walang hangganan na kayang ibigay ng ating mabuting pastol. Inialay, paano niya yung pinatunayan, mga kapatid? Inialay po niya ang kanyang buhay para sa atin. Kung nagawa po niyang ialay ang kanyang sarili para sa atin, pagdududahan po ba natin yung kanyang pag-ibig, mga kapatid? Kung nagawa na po ng isang taong ibigay niya yung kanyang kidney para sa nangangailangan ng kidney transplant, pwede pa po ba natin pagdudahan yung pag-ibig ng taong iyon sa isang tao? No? Mga kapatid, hindi lang kidney ang binigay ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay po niya ang kanyang sariling buhay para sa mga tao na kagaya-gaya po natin na hindi karapat-dapat. Minsan mga kapatid, hindi po nagme-make sense sa atin yung pag-ibig ni Kristo kasi binabatay natin yan sa mga nangyayari sa buhay natin. Alam ko ba mahal ako ng Diyos? Bakit may sakit yung aking anak? Kala ko ba mahal ako ng Diyos? Bakit kami naghihirap? Bakit wala kaming makain? Bakit napuputulan kami ng kuryente? Bakit ang gulo-gulo ng aming pamilya? Kala ko ba mahal ako ng Diyos? Kala ko ba mahal ako ni Kristo? Mga kapatid, hindi po natin dapat ibatay sa sirkumstansya ng ating buhay yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Katulan po natin yung kanyang pag-ibig batay sa kanyang ginawa sa krus. Kung nagdududa ka sa pag-ibig ni Kristo sa iyo, balikan mo yung krus. Ibinigay niya yung kanyang sarili para sa iyo.
kasalanan para hindi ka na mamatay sa impyerno ng walang hanggan. Doon niya pinatunayan yung kanyang pag-ibig. At kung may mga bagay kang hindi maintindihan sa nangyayari sa buhay mo, dapat mo itong tingnan sa lente ng krus ng ating Panginoon Jesucristo na hindi na yan hinayaang mangyari sa buhay mo dahil meron siyang masamang plano sa iyo, kundi dahil meron siyang mabuting kalooban na gustong mangyari sa iyong buhay. Marahil hindi mo lang yan naiintindihan ngayon, pero sinisigurado ko sa iyo, nangyayari yan sa buhay mo dahil mahal ka ng Diyos, mahal ka ni Kristo, at meron siyang mabuting plano sa buhay mo. Walang hanggan ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang mga tupa. Mga kapatid, let that sink in muna sa iyo. No, masyado tayo bumibilis marahil, pero mag-pause ka muna. Pag-isipan mo muna yung bagay na yun. Baka hindi pa masyadong nagsisink in sa iyo. No? Masyado nating hinahanap yung pag-ibig sa iba. Gayong punong-puno ka ng pag-ibig ni Kristo na ibinigay sa iyo. No? At diyan ka mag-dwell. Diyan ka humugot ng kasiyahan. Ang atlong dahilan, mga kapatid, kung bakit po ang ating Panginoong Kristo ay tinawag na mabuting pastol, sapagkat wala siyang itinatanging tupa. Wala siyang favoritism, mga kapatid. Lahat po ay pantay-pantay niyang iniibig at pinagmamalasakitan. Hindi po siya gaya ng ibang mga magulang na binanggit ko kanina sa introduction na merong tinitingnan, merong favorite. Ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi ho gayon. Pantay-pantay siyang umibig sa kanyang mga tupa. Tingnan niyo po sa verse 16, isang talata lang ho yan. Nasabi, meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang pakikinggan ng aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na mayroong isang pastol. Sino po yung pinatutungkulan dito ng ating Panginoong Jesus na tupa na wala sa kanyang kulungan o wala sa kanyang kawan? Meron po ba kayong ideya? Ito po ay pumapatungkol sa mga hintil o sa mga hindi Hudyo na gaya po natin. Kumbaga mga kapatid, hindi lang po ang isip ng ating Panginoong Jesucristo ay naroroon sa mga Hudyo na kalahi niya. Nandoon sa mga taong nakatira sa Israel, kundi ang isip ng ating Panginoong Jesucristo ay naroroon maging sa mga taong malayo sa Kanya. Sa mga taong walang koneksyon sa Kanya sa pagiging lahi. Sa mga taong mga hintil na hindi pa siya nakakakilala, na hindi pa niya naisasama sa Kanyang kawan. So hindi lang niya paborito ang mga Hudyo. Kapantay ang pag-ibig niya sa mga mananampalatayang Hudyo at sa mga sasampalatayang mga hintil kahit hindi sila kabilang sa bayan Israel. Ito po ay pumapatungkol, mga kapatid, sa pagliligtas ng Panginoon sa lahat ng uri ng tao, sa lahat ng lahi, lahat ng bansa, lahat ng background, lahat ng estado ng buhay, lahat ng gender, lahat ng edad. Kanya pong tatawagin ang kanyang mga tupa mula sa mga ito at ibibilang sa kanya pong iglesia kung saan wala pong distinction ang bawat isa. Lahat po ay tuturing niyang kabahagi ng kanyang kaharian. Lahat po ay tuturing niyang kabahagi ng kanyang kawan. Ganyan po yung makikita natin sa Galatia 3:28. Ang sabi doon, walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. In other words, mga kapatid, hindi mahalaga sa atin hindi mahalaga sa ating Panginoong Jesus kung ano ang background mo, ano ang estado mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap, gaano katindi at karami yung nagawa mong kasalanan, gaano karami yung mga nagawa mong maling desisyon sa buhay. Ang mahalaga lang sa Kanya, mga kapatid, ay ang iyong pananampalataya sa Kanya, sapagkat ito po yung tanging magiging basihan ng iyong malalim na ugnayan sa Kanya. Mga kapatid, hindi po malayo ang ating tagapagligtas. Hindi po malayo ang ating mabuting pastol. Siya po ay isang pananampalatayang may panalangin ng layo sa atin. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, hindi ka niya kinikilala bilang isang babaero o lalakero. Magnanakaw, mainitin ang ulo, lasinggero, manloloko, sinungaling, lahat-lahat na
na pwede iparatang ng mundo sa iyo. Kinikilala ka niya bilang kanyang tupa. Yun lang. Yun lang. Yun ang pagkakakilala sa iyo ng Panginoon. At ganyan po umibig ang ating pastor. Hindi po niya minamarkahan kung sino ang mabango at mapanghing tupa. Sino dito yung mabait at lapastangan o matigas ang ulong tupa. Hindi po niya tinitingnan dito kung sino yung maputi at maruming tupa. Hindi po niya tinitingnan kung sino yung makulit at mabait na tupa. Pantay-pantay ang tingin niya sa lahat ng kanyang mga tupa. Huwag mong iisipin mga kapatid na baka mas malapit si sister sa Panginoon kasi mas madalas siya sa church kaysa sa iyo. Hindi po. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, pantay ang pag-ibig sa iyo ng ating Panginoon Diyos. So lahat tayo ipinagmamalasakitan niya, lahat tayo ginagabayan niya, lahat tayo minamahal niya. Walang favoritism sa pag-ibig niya. So panghuli pong nakita natin mga kapatid, at dito tayo magtatapos, yung ating pong Panginoon Jesucristo ay tinawag na mabuting pastol sapagkat siya po ay may makapangyarihang umiibig sa mga tupa. Siya ay makapangyarihang umiibig sa mga tupa. Tingnan niyo po yung verses 17 to 18. Ang sabi diyan, dahil dito minamahal ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nag-aalis nito sa akin kundi kusa akong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinatanggap ko ang utos na ito o tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. So dito po nabasa natin yung otoridad, kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga mga kapatid, yung ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang biktima ng mga pangyayari sa krus. Hindi siya walang choice o hindi siya walang magagawa kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Bunga ito ng kanyang kusang loob na pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin na kanyang mga tupa. Kahit trinaydor po siya ni Judas, kahit po mali ang desisyon o hatol ni Pilato, kahit po pagtulong-tulungan siya ng mga Hudyo at ng mga Romano upang siya ay patayin, hindi nila kaya siyang paslangin kung hindi niya kusang inialay ang kanyang buhay. Makapangyarihan po siyang Diyos. Wala pong may kakayanang kunin ito sa kanya maliban po kung kusa po niya itong ibibigay. Ito po ay nagpapakita na hindi lamang po biktima ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, kundi ito po ay ayon sa plano ng Banal na Trinidad bago pa po lalangin ang sanlibutan. So maliban po dito, nabasa po natin na hindi lamang po niya kusang inilalay ang kanyang buhay, aktibo din po siya sa kanyang muling pagkabuhay. Kumbaga mga kapatid, hindi siya passive. Siya po ay may participation sa kanyang pagkabuhay. Ito po ay sapagkat nung siya po ay namatay sa krus, ang kanya lamang pong pagkatao yung namatay, ngunit yung kanyang yung pagka-Diyos ay patuloy pa rin pong umiiral. Dahilan kung bakit po nabuhay siyang muli ay sapagkat ito po ay pusa po niyang ginawa para sa kanyang sarili. At bakit po niya yung nagawa, mga kapatid? Sapagkat siya po ay hindi lamang tao, siya po ay tunay na Diyos. At dahil po dyan, mga kapatid, nasabi sa verse 17, minamahal po siya ng kanyang Ama. Nakita niyo po ba yun sa inyong mga Biblia? Hindi po ibig sabihin ng verse 17 na minahal po siya ng Diyos, Ama, dahil namatay siya at muli lamang nabuhay. O hindi lamang po dyan nagsimula yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak. Sapagkat minamahal na po siya ng Diyos bago pa po lalangin ang sanlibutan. Ang sabi po doon sa chapter 17 verse 24 ng same book, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kalwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat iyong minamahal o sapagkat iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. So kailan daw po minahal ng Panginoong ang Diyos Ama ang anak? Bago pa daw po bago pa po natatag ang sanlibutan. Bago pa po nalikhaan lahat, meron na pong malalim silang pag-iibigan sa isa't isa. Hindi lamang po ito nagsimula sa krus ng Kalbaryo. Bakit po sinasabi dito
na minahal po ng Diyos Ama ang Diyos Anak nung siya po ay namatay at muling nabuhay. Sapagkat every time na tinitingnan po ng Ama ang anak, buhat pa sa sanlibutan, nakikita niya ang perpektong katangian niya sa kanyang anak at dahil diyan minamahal na niya ang kanyang anak. At sa krus ng Kalbaryo at sa muling pagkabuhay sa Ebanghelyo, nakikita rin po doon ang katangian ng Diyos. Yung kanya pong pag-ibig, yung kanyang biyaya, yung kanyang awa, yung kanyang kabanalan, kahatulan, kapangyarihan, lahat-lahat ng katangian ng Diyos nag-i-intersect doon sa krus. At every time na nakikita yun ng Ama, nakikita niya yung kanyang sarili at patuloy siyang umiibig sa kanyang anak. Ngunit maliban po dito, ito din po ay nagpapakita ng kapangyarihan ng ating mabuting pastol. Siya po ay may kakayanang ibigay ang kanyang buhay. Siya din po ay may kakayanang buhayin itong muli. At bilang mga tupa ng Diyos, mga kapatid, yung kapangyarihan po ng ating mabuting pastol na ialay ang kanyang sarili at buhayin itong muli ay nagbibigay po ng kasiyahan at kapayapaan sa ating mga puso. Bakit po? Maaaring tinatanong po ninyo. Kasi mga kapatid, kahit gaano po tayo kamahal o kahit gaano po tayo nagmamahal, may mga bagay po tayong hindi kayang ibigay sa ating mga minamahal. Tama po ba? Halimbawa ko po, yung ating kapatid na si Sister Bell. Kitang-kita ko pong mahal na mahal niya si Arman eh. Every time na napag-uusapan namin si Arman, lumuluha si Sister Bell. At hindi ko po pagdududahan yung pag-ibig niya sa kanyang anak. Pero may mga bagay si Sister Bell na hindi kayang magawa sa kanyang anak. Gaano man po niya ito kamahal. Hindi niya kayang pagalingin si Arman. No, hindi niya kayang ibigay o may pagamot ito sa isang mamahaling ospital. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi niya mahal si Arman. Di po ba? Pero mga kapatid, yung ating mabuting pastol, hindi lang malawak at malaki ang kanyang pagmamahal. Malawak at makapangyarihan din siya na tugunan at i-sustain yung kanyang pag-ibig para sa atin. Kumbaga mga kapatid, yung kanyang pagmamahal ay kayang back-upan ng kanyang kapangyarihan. No? Ano man pong inaakala niyang makakabuti sa atin at makakapagpakita ng kanyang pag-ibig sa atin, kaya niyang gawin. Makapangyarihan po ang ating mabuting pastol. Mga kapatid, sa atin pong pagtatapos, nakita niyo po kung gaano po kaperpekto, gaano po kalawak, gaano po kalalim ang pag-ibig ng ating mabuting pastol. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, ano po yung inyong magiging tugon sa kanya ngayon? No, kasi after po niyang ipahayag ito, nagkaroon po ng iba't ibang tugon yung mga Hudyo. At yun po dito po natin to tatapusin. Tingnan po sa verses 19 to 21, ang sabi diyan, muling nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa mga Hudyo dahil sa mga salitang ito, at marami sa kanila ang nagsasabi, mayroon siyang demonyo at siya'y nauulol. Bakit ninyo siya pakikinggan? Sinabi naman ng iba, hindi ito ang mga salita ng isang may demonyo. Kaya ba ng demonyo na magbukas ng mga mata ng bulag? Nakita niyo yung two responses, mga kapatid. Ang tanong ko sa iyo, alin ka dito sa dalawa? Ikaw ba ay kagaya ng mga Hudyo na patuloy na nagdududa sa pag-ibig sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating mabuting pastol, o ikaw sa mga oras na ito ay magtitiwala sa kanyang pag-ibig sa iyo. At hindi mo hahanapin ang pag-ibig na ito sa mga ibang tao sa paligid mo, na madidismaya ka lang, kundi hahanapin mo yung pag-ibig na ito sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ulitin ko, mga kapatid, yung main idea ng ating sermon, at ibaulin niyo po ito hanggang sa inyong pag-uwi para hindi kayo umuwing nadidismaya palagi sa inyong kapwa. Kay Kristo lang natin hanapin ang perpekto at tunay na pag-ibig. Sa Kanya lamang po natin ito matatagpuan. Siya lamang po ang kayang magbigay po nito sa atin. Purihin po ang ating Panginoon.